Pangako niya at lumabas na. Di ako makapaniwalang nagawa ni Lily sa akin. Wika ni Amara na magkwento si Clyde sa kanya. She's my best friend sa company. Oo, at mahigpit ang laban pero hindi naman ganun. Kaya nga don't trust them. As long as hindi ka nila sasaktan, mananatili sila sa kumpanyang to. Nakakalungkot lang dahil hindi sila patas. You choose, Amara. Mananatili ba sa kumpanya si Lily o paaalisin natin siya? Di makasagot si Amara. Siniksik lang niya sa dibdib ng asawang mukha para mawala ang sakit ng ulo. Pwede ba akong umalis mamaya? Paalam niya. Saan ka pupunta? Kay Lily, 3 araw na siyang di pumapasok. Talagang nag-aalala ka pa sa kanya, ha? Kaibigan ko pa rin siya. Sagot niya lalo na't di na nag-reply si Lily. Pasasamahan kita kay Rino. Ako na. Sama na kayo. Ayoko mapadpad ka pa sa pad ng iba, ani Clyde. Sinong iba? Sa direktor ninyong manyak. Sagot ni Clyde kaya't natawa ang asawa. Anong nakakatawa? Seryosong tanong ni Clyde. Wala. Sagot ni Amara at niyakap ang asawa. Bihis na ako, gusto kong puntahan si Lily. Tumayo siya para magpalit ng damit. Hinatid sila ni Rino sa bagong address na ibinigay ni Lily. Dito lang ako sa kotse, sabi ni Clyde. Okay, bye. Balik kayo agad. Biri ni Clyde kaya tumango si Amara at bumaba na. Squatter na to, madam. Bulong ni Rino nang pumasok sila sa eskinita, bit-bit ang prutas na ipapasalubong ni Amara. Malapit na tayo, wait lang, magtatanong ako. Sabi ni Amara at nagtanong sa nakasalubong nila. Tinuro sila sa isang bahay sa gitna ng squatters area. Amara! Bulalas ni Lily. Pasok kayo, pasok. Hindi ka pumasok, may sakit ka ba? Sorry, inalagaan ko si Papa. Pasensya na sa bahay ha. Mula magkasakit ang Papa, naibenta na namin ang lahat. Paumanhin ni Lily. Okay lang, hindi bayang pinunta namin. Maninigarilyo lang ako sa labas. Paalam ni Rino. Amara, sinabi ni Sir Clyde na ikaw nakiusap na pautangin ako. Salamat ha. Napakalongkento kong kaibigan dahil pinahama kita. Siniraan kita para lang manatili ako sa kumpanya. Naiintindihan kita. Hello, juice? Sabi ng ginang lumabas mula sa kusina at may dalang orange juice. Salamat ho. Mama ko pala, ma, si Amara, kasabayan ko sa trabaho. Ang ganda pala niya. Mabutit nakapasok ang anak ko sa kumpanya ninyo. Alam mo ba, hilig talaga siya sa pagdidisenyo ng mga damit. Kaya nga nagpapalitsyon talaga kami na makapasok siya eh. Pagkwento ng ina ni Lily. Nakakalungkot lang. Kailangan pa ibenta namin ang dating bahay at lumipat dito pero okay lang. Ang malagay successful ang operasyon ng asawa ko. Yun po ang pinakamahalaga. Napasulyap siya sa ama ni Lily, tahimik sa isang tabi, pero tumutulo ang luha. Nakita niya ang kagustuhan nitong gumaling para kumayod sana sa pamilya, pero paralisado na ang kalahating katawan. Kaya't sana kung lamang kami, maging successful si Lily sa buhay. Mahawag kang magsalita ng ganyan. Nagdala lang ho ako ng pasalubong dahil nag-aalanan na kami kay Lily. Aalis na ho ako at may gagawin pa ako. Kumain ka muna, alok ng ginang. Wag na ho, nagmamadali ho ako. Hinatid siya ni Lily sa labas ng bahay. Pasensya na Amara ha. Napaka-desperada ko lang talaga. Mali talaga ako at pinagsasasihan ko yon. Napakabait mo sa akin. Naiiyak na paumanhin niya kaya't niyakap siya ni Amara. Naunawaan kita Lily. Lumayo si Lily at pinahida ng luha. Huwag ka mag-alala, magre-resign na ako. Siguro hindi para sa akin ng fashion industry kaya't subukan ko maghanap ng ibang field. Ani Lily at sinubukang umiti kahit malungkot ang mata. Aalis na ako. Huwag mo na kaming ihatid. Kasama ko naman si Rino. Ano? Ang sabi niya? Tanong ni Clyde nang pumasok siya. Magre-resign na daw siya. Okay. Clyde, pwede bang wag mong tanggapin ang resignation niya? Pakiusap ng asawa. Kapag mali, mali. Ani Clyde. Please? Everybody deserves a second chance. Pakiusap ni Amara. Not all. Depende kung gaano kabigat ang pagkakasala. Ani Amara. At anong reason niya? No matter what her reason is, mali pa rin na manira ng kapwa para umangat. Pero this time, let's give her a chance. Pakiusap ni Amara kaya't piningot siya ng asawa sa ilong. Ikaw ang boss eh. May magagawa ba ako? Pero huwag mo akong pigilan sa gagawin ko sa dalawa ha. Bumalik ka na sa trabaho mo. Pero sir, hindi ko tatanggapin ang resignation letter na to. Ani Clyde kaya natigilan si Lily. Sir, hindi ko po deserve manatili dahil sa nagawa ko. Hindi naman talaga. Huwag kang papanig sa kanila kung gusto niyong ipahamak ang iba.
Mamili ka ng kinakampihan o kakalabanin mo. I know po, kaya dapat lang pong umalis ako. Yun din ang gusto kong gawin sa'yo pero sa pagkakaalam ko, hindi kita po pwedeng paalisin at kailangan bigyan kita ng second chance. Sir? Oras may kampihan pa ba? Ako mismong hahatak sa'yo palabas sa opisinang to. Sa susunod na traidorin mo ang mga kasama mo, hindi na makakabili ng kahit anong gamot ng pamilya mo. Pagbabanta ni Clyde. Promise po hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin. Naiiyak na pangako niya. Labas na. Ayaw na kitang makita at huwag kang tutungtong sa opisinang to kung di kita pinapatawag. Okay po. Wait, ani Clyde na nasa tapat na ng pinto si Lily. Huwag mong babanggain sa Amara kung ayaw mong masirang buhay mo. Bahagyang natigilan si Lily pero agad tong nakabawi at tumango. Promise po, hindi po. Pangako niya at lumabas na. Ano, kamusta? Usisa ni Amara sabay hatak sa kanya para lumayo sa mga kasama nila. Pinayagan ka mag-resign? Umiling si Lily. Thank you. Bakit? Kasi tinulungan mo ko. Alam ko ikaw dahilan kung ba't di ako natanggal sa trabaho at kung bakit ako nakalon. Lalo siyang nahiya sa kaibigan nang yun nalaman niya. Protektado to ng CEO nila. May mga kamali ang magagawa tayo para ma-survive ang pamilya Lily. Kung ako sa kalagayan mo baka yun din ang magawa ko. Wika ni Amara at pinisil ang kamay ni Lily. Naalala niya ang naranasan sa kamay ng stepmother at kung ba't nandito siya ngayon sa pangalaga ni Clyde. Mali rin ang ibenta ang sarili. Swerte lang niya at kay Clyde siya napunta dahil naging mabait sa kanyang asawa. Hindi na kita aawayin. Pwede bang wag mong ipaalam kahit kanino ang nangyari? Kunwari hindi ko nalaman ang totoo. Pakiusap ni Amara. Oo naman. Uy, anong chismis natin ngayon? Tanong ni Kendra nang pumasok. Malay ko sa'yo. Ikaw naman chismosa dito eh. Sagot ni Marilu na may ka-video call. Confirmed. Totoo nga matapos makita sa email ang good news. Nanalo si Amara. Ay, true nga. Tili ni Elisa. Hala, paano? Di makapaniwalang tanong ni Amara. Yeah, celebration. Ani Jason. Party, sabi ni Kendra. Amara, tawag ni Jessie nang pumasok. Pinapatawag ka ni Sir Ralph. Okay, sagot ni Amara at kinuha ang cellphone at tumungo sa opisina ni Ralph. Hello po, napag-isipan mo na ba ang offer ko? Ano ho ang ibig mong sabihin? Look, ikaw ang nanalo. Kailan ka pupunta sa kondo ko? Just a cup of coffee, Amara? Hindi ko po tinanggap ang offer mo, kaya pwede mong bawiin ang pagkapanalo ko? Sagot ng dalaga at sumingkit ang mata ni Ralph. Come on, gusto mo bang mapalayas ka sa kumpanyang to? Sa kangkuhan ng bagsak mo. Pagbabanta ni Ralph at tumayo, lumapit kay Amara. Pasensya na ho pero nagulat siya nang hawakan siya ni Ralph sa magkabilang balikat mula likuran. Kaya kagad tumayo siya at lumayo dito. Lalabas na ho ako, paalam niya. Wait, kinakausap pa kita. Pagpigil ni Ralph at hinarangan siya. Sir, lalabas na ako. Wait lang, huwag kang bastos sa boss mo. Pikong sabi ni Ralph at hinawakan si Amara sa kamay. Sir? Napatigil si Jeneline at si Bia sa pagpasok na makita si Amara. Ginagawa mo dito? Please. Kaya pala nanalo ka kasi inaakit mo si Sir Ralph? Tanong na Jeneline. Come on, Jeneline. Mali ka nang inaakala, nag-uusap lang kami. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka natanggal dito. Galit na sabi ni Jeneline. Bahala ka kung anong paniniwalaan mo. Napalingon sila nang tumikim si Clyde sa likuran nila. Anong ginagawa niyo rito? Sir? Ani Bia. Congrats pala, Miss Sebastian. Balita ko napasamang gawa mo sa top 10. Butit kinonsider ng judges na nagkataon lang na same kayo nang naisipang design ni Jeneline. Bati ni Clyde at tumingin kina Jeneline at Bia. Wala na ba kayong gagawin dito? Maaari na kayong umalis sa harapan ko dahil mag-uusap kami ni Ralph. What brought you here, boss? Tanong ni Ralph na sumulyap kina Jeneline at sumenyas na umalis na. Kaya pati si Amara lumabas na rin. Just wanna have a cup of coffee kasama ka. Special daw to galing sa isa sa probinsya namin. My family loves it. Sabi ni Clyde sabay bigayin isang tasa ng kape kay Ralph. Sure, boss. Thank you. Pasalamat ni Ralph at kinuhang kape tinikman. Pero biglang umasim ang mukha kahit napataas ang kilay ni Clyde. May problema ba sa kapeng gawa ng pamilya namin? Wala naman ho. Sagot ni Ralph muntik nang ibuga ang kape sa bibig. Di niya alam kung kape ba to o laso na.
Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ayusin mo ang department mo, Ralph. Lately, marami kayong issue kaya't gusto mong tumagal, pagbutihan mo. Dahil maraming naghahangad sa posisyon mo. Oo naman, boss. Ako pa ba? Tinatrabaho ko ho. Sagot niya kaya't natawa si Clyde. Magaling. Mabuti naman na tinatrabaho mo ang trabaho mo dito. Magaling ka, Ralph. Nung una nagdadalawang isip pa ako sa'yo pero napatunayan kong magaling ka nga sa trabaho at sumisikat ka rin dahil sa designers at models mo. Ako pa ba, sir? Gagawin kong lahat para sa kumpanya. Aasahan ko yan. Pero alam mo naman ang pinakaayaw ko. Mapagsamantala sa posisyon at higit sa lahat, tinatrabaho ang asawa ng iba. Sir? Uminom ka na ng kape mo. Sabi ni Clyde. Sir, kape ba talaga to? Napangiwing tanong na Ralph at sininghutan ang kape. Amoy suka talaga. Oh God! Yan yata yung tasang nilagyan ko ng lambanog na bigay ng employee. Napagpalit ata ni Rino ang tasa kaya't yan ang lagay niya nang gumawa ng kape. Kaya pala ang pangit ng lasa. Sige, aalis na ako. Paalam ni Clyde na napahigpit ang hawak sa mug. Sa sunod, lasa ng daga ng ihahalo niya sa ibibigay na kape. Sige, boss. Paalam ni Clyde na napahigpit ang hawak sa mug. Sa susunod, baka mapatay pa niya ito. Sir, pagsalubong ni Rino sa kanya nang pumasok siya. Ito na ang assets ni Ralph sa probinsya pati ang sinusupply niya. Magharap ka ng ebidensya sa unit niya at isend mo sa asawa niya. I-contact mo ang buyer niya at ipakancel lahat ng order sa kanya. Yes, boss. Sagot ni Rino. Pero ang negosyo ng asawa niya, wag mo munang gagalawin. Ang konektado lang ay ang kay Ralph. Ayos, boss. Kinuha ni Clyde ang alcohol at wipes at inabot kay Rino. Pakibigay kay madam mo. Pasabing magpalit siya ng damit at punasan ng balikat niya. Okay, boss. Oops, sorry. Paumanhin ni Amara na nakabangga nang pumasok sa 7-Eleven. Pasensya na po. Hey, Iha! Hello po, masiglang bati niya. Hello po, Tita Christina. Magalang na bati niya at ginitian ito. Small world. Oo nga sagot ni Christina. May time ka ba? Nalimutan kong magpasalamat sa'yo dahil nagmamadali ako. Break time ko po. Bibili lang sana makakain pero samahan ho kita. Tara sa Jollibee. Namiss kong pineapple pie nila. Yaya ni Christina. Buti na lang dahil natakasan niyang bodyguard. Pupuntan sana niyang anak pero alam niyang magagalit to kapag makita siya na nakapambahay na naman. Sure po. Ako lang bibili. Mauna na ho kayo sa taas. Teka, ako na magbabayad. Sabi ni Christina pero naiwan pala niya ang wallet. Okay na ho. Treat kita. Nakangiting sabi ni Amara at nag-order. Nang umakyat, binigay niya ang spaghetti with fries and fried chicken, pineapple pie, ice cream at coke. Kain ka po. Mukhang gutom na gutom ka. Galing ako sa trabaho. Pagsisinungaling ni Christina. Babayaran kita. Wag na ho. Kakukuha ko lang ng bonus ko kanina. Nakangiting sabi ni Amara. Talaga? Bakit may bonus ka? Mataas ho kasi ang sales ng team namin. Tapos napasama po ko yung design ko sa top 10 ng pa-contest namin at masasali po sa auction. Kapag mabenta ay makakakuha kami ng 50%. Masayang pagkukwento ni Amara. Talaga? Patingin nga ng gawa mo? Sige ho. Ito po, tita. Wow, ikaw ang nag-design ito? Yes po, sagot niya. Ang ganda. Sobrang ganda. Puno ng pagkamanghang sabi ni Christina. Salamat po. Buti nga po napili ng judges dahil may kapareho ang gawa ko. Ha? Totoo ba? Opo. Nung una pinagbintangan po ako ng ngopya kasi same talaga ang gawa namin. Bale, materials lang pong hindi. Butit naniwala silang di ako ng ngopya. Sagot ni Amara. Parang imposibleng may kaparehas ng gawa Kaya nga po. Pero okay na ho kahit pinag-iinitan nila ako. Nako, kung tamang ginagawa mo, lumaban ka. Inggit lang yun sila. Hindi ko nga ho alam ba't ako pinag-iinitan bago pa lang ho ako. Kasi nga, alam nila, threat ka sa pag-angat nila. Oh, ako? Natatawang sabi ni Amara. Sus, paano bago-bago ko at wala naman akong napapatunayan pa? Bago ko pa lang, pero napantayin mo na sila. Pinahida ni Christina ang bibig matapos kumagat ng pineapple pie. Hindi po, tita. Mas magaling pa rin sila at sila ang senior ko. Sila ang naging pundasyon ng CA Company kaya wala ako sa kalingkingan nila, ani Amara. Butit hindi naniwala ang boss nyo na nangopya ka, ani Christina. Mabait po ang boss namin. I mean, ang CEO namin.
Napataas ang kanang kili ni Christina. Ngayon lang niya narinig bumait ang anak niya. May mga boss na masungit, ani Christina. Nami-misinterpret ng ho nila minsan si Sir pero deep inside mabait siya at pata sa lahat. May boyfriend ka na ba? Tanong ni Christina. Ho? Kako kung may boyfriend ka na, may irireto sana ako. Ulit ni Christina pero tumunog ang cellphone ni Amara kahit sinagot muna niya. Hello? Ilang minuto ka nang nawawala sa opisina, sabat ni Clyde. Nag-Jollibee lang ako. Kasama mo? Tita ko. Sagot niya at sumulyap kay Christina na kumakain ng spaghetti. Balik ka agad. Okay, bye. Boyfriend mo? Asisa ni Christina. Asawa ko ho. Pag-amin ni Amara dahil baka mamilit pa ito na ireto sa kanya at malaman ni Clyde. Nasa kasunduan pa nilang bawal magpaligaw o makipag-date sa iba habang legal na kasal pa sila. May asawa ka na pala? Ilang taon ka na ba? 27 ho. May anak na kayo? Wala pa ho. Tama yan. Unahin mong career mo at saka ka na magkaanak. Oo nga po. Pagsang-ayon ni Amara. Speaking of anak, alam niyang di sila magkakaanak ni Clyde dahil hindi naman sila magtatagal. Tita, mauna na ho ako ha. Baka kasi magalit ang kasama ko dahil ang tagal kong bumalik. Ano pala ang apelido mo? Tanong niya. Amara Segovia ho. Magalang na sagot niya at iniwan ang ginang bago pa mapagalitan ng asawa. Christina! Gigil na tawag ni Manuel sa asawa na makita tong kumakain ng Jollibee. Ilang beses kong sasabing huwag kang aalis ng bahay nang walang kasama. Gosh, gusto ko lang naman maging normal na tao. Ani Christina at nag-roll eyes na makita ang dalawang bodyguard sa likod ni Manuel. Abnormal ka ba? Tara na't nandun ang hairdresser mo sa bahay. May lakad ba tayo? May dinner tayo kasama ng mga Balenciaga. Ay, oo nga pala. Pag-usapan pala natin ang wedding ng anak natin. Daanan natin si Clyde para isama mamaya. Na ganyan ang itsura mo? Ay, tawagan ko na lang pala siya. Sagot ni Christina dahil tiyak makakatikim na naman siya ng sermon sa anak. As if sasama siya. Ano bang problema niya kay Yvonne at hindi niya mapatawad-tawad? Mabait na bata kaya yun? Ines na sabi niya. Kaya nga kumbinsin mong anak mo. Paalala ni Manuel at binitbit na ang asawa pa uwi. Palit kaya tayo, ikaw mag-disguise tapos ako mag-normal. Suggestion ni Clyde. Gusto lang niyang lumabas kasama ng asawa pero hirap gawin dahil panigurado may makakakilala at kontrobersyal kapag makita siyang may kasamang iba. Sino ba nagtatago sa publiko? Tanong ni Amara. Kaya nga wag mo na akong pagtawanan. Halikan kita dyan eh. Ano ba tong sasakyan mo? Ang bagal. Sira na ata to eh. Di matibay yan at di ganong kagaso sa gasolina. Sabihing bilan na lang kita ng bago eh. Wag na. Okay na ako dito at maganda naman kahit second hand eh. May bonus ka naman. Afford mo magandang sasakyan. Sabihin mo sa bonus mo galing ang pang-down at nagbabayad ka pa monthly. Suggestion ni Clyde. Okay na nga ako dyan. Tigas din ang ulo mo eh. Kung anong gusto mo kailangan masunod. Ani Clyde at sumulyap sa asawa. Mag-concentrate ka ha, baka mabunggo tayo. Ani Amara na mapansing na pasulyap ang asawa sa kanya. Naka-red light pa. Sabi ni Clyde at nang lumiko, dumiretso sila sa MOA. Walang mang istorbo sa atin ngayon. Ani Clyde, sinilent ang cellphone at inakbayan si Amara. Hindi tayo natuloy ngayon pero ngayong araw, ayoko maabala pa. Niyaya siya ni Clyde sa store nila at pinapili ng maisusuot. Siyempre yung gawa ng mga kasamang kinuha niya. Are you hungry? Tanong ni Clyde nang iabot sa kanila ang paper bag. Yup, so hungry. Sagot ni Amara. Ako na magdadala niyan. Masarap ang pagkain. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sabi ni Clyde na nakahinga na maluwag. Isa sa mga dahilan kung bakit inihalal ito ay secured ang safety at privacy nila dahil sarado ang bawat silid kaya't malaya silang anong gawin sa loob. May bell na pipindutin pag may kailangan at saka papasok ang waiter at ang waitress. Tikom din ang bibig ng mga to kung sinong customer dahil oras na may lumabas na balita automatic, matatanggal sila sa trabaho. Ito rin madalas na binibisita ng high-profile na tao. Na matapos silang kumain, inakbay ni Clyde sa Amara habang palabas ng restaurant. Salamat sa paglibre. Nakangiting pasalamat ni Amara nang pagbuksan siya ni Clyde ng pinto. Siyempre naman, asawa kita. Tinanggal niya na ang mask at tinawakan ng magkabilang pisngi ng asawa. Masuyong hinalikan sa mga labi. Agad ding binalik ang mask at sumakay sa kotse para umuwi. Kamusta ng father mo? Okay na siya. Nag-improve na tas medyo naintindihan namin kapag magsasalita siya.
Masayang sagot ni Lily. Wow, good news yan. Sagot ni Amara at gumiti. Oo nga, di baling tumalbog ang pinaghirapan nila. Ni Mama basta't ang mahalaga, makasama pa siya na matagal. Makikita ko rin ang pera at mababawi ang lahat. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang relasyon ni Amara sa boss nila dahil pagdating sa trabaho mukhang di naman magkakilala ang dalawa. Oo nga, madaling kitain ang pera kaysa ibalik ang buhay ng mahal natin. Ani Amarang biglang nakaramdam ng lungkot ng maalalang ina. Kung buhay ito, sana masaya sila ngayon. Naupo si Amara sa pwesto niya at nag-almusal at nag-isip na magagawang bagong design. Madami siya nagawang singsing at kwintas pero hinihintay lang ma-approve. Pihika ng team ng mga jewelries kaya di sila basta-basta pumipili lang dahil gold at diamond ang nakataya dito. Bibisita si Mr. Tan mamaya. Sa ata siya sa magde-decide ng necklace na ipapasa natin next week. Balita ni Kendra. Gagawa sila ng singsing for auction kaya't naghahanda sila. Nabanggit ni Clyde kagabi na may bisita sila sa opisina kaya't nagpaninis din to ng buong opisina ng Friday. Amara, tawag ni Lily kaya nilingon niya. Nagtanong si Janeline anong mga designs natin. Kokopyahin nila? Mukhang yun na nga. Okay, sagot ni Amara at gumiti. Bigyan mo sila pero mamaya na. Okay, nakangiting sabi ni Lily at lumayo. Sinundan ni Amara ng tingin ng kaibigan. Naniniwala pa rin siyang nagawa lang nito ang pagkakamali dahil sa magulang. Responsabling anak to at lalong di nito kayang gawin lahat para maligtas ang ama. Guys, open yung page natin. Ano meron? Tanong ni Kendra at binuksan ang private page ng kumpanya. Sino nag-post nito? Ano meron? Inosenteng tanong ni Amara at napatingin sa cellphone. Nagulat na makitang litrato niyang may kayakap na lalaki at ang isa'y hinalikan siya sa labi. Hindi kita sa litratong mukha ng lalaki dahil nakatalikod sa kamera kaya't napabuntong hininga siya. May boyfriend ka na pala? Tanong ni Jason. Di siya sumagot. Nakalagay sa caption, Amara, may matanda at mayamang boyfriend na pala? Napailing si Amara. Gusto niyang matawa na ewan. Paano kapag malaman ni Clyde ito? Teka, sino nag-post? Hala, si Rina. Sagot ni Jen ang tinutukoy na sa team ni na Olivia. Grabe, ba't kailangan i-post doon? Di naman related. Ano naman kung may boyfriend na si Amara? Edited lang to eh. Halatang naninira. Sabi ni Jason na hindi naniniwala. Lahat gagawin ng dalawang team para masira tayo at si Amara ang punteriya nila. Hayaan niyo sila, ani Amara. Pero Amara, may boyfriend ka na ba talaga? Curious na tanong ni Marilu. Huwag yun ang itanong. Sabay ni Elisa. Boss, tingnan mo tong kumakalat na balita sa buong opisina. Sabi ni Rino sabay abot ng hawak na cellphone. Napaka-chismoso mo talaga. Wala akong panahon sa chismis, Rino. Bumalik ka na sa tungkol kay Madam. Ang sabi may boyfriend siyang... Di pa niya natatapos ang sasabihin, inagaw na ni Clyde ang cellphone niya. What the heck? Screenshot na lang ho yan kasi nabura na ang post. Ni Rino sa hindi mapaliwanag na mukha ni Clyde. Imbestigahan ko sinong lalaking asawa ko at pakipatay pati pamilya niya. Hindi ho ba kayo yan, boss? Bakit naman magiging ako ang... Muling napatingin si Clyde sa litrato. Oo nga pala't itong lumang damit ng lolo niya ang suot niya nung Sabado. Never mind. Ikaw ba tong kasama ni Madam, boss? Tingin mo lolokohin ako ng asawa ko? Bulyaw ni Clyde. Imbisigahan ko hubang paparazzi ninyo? Bakit di mo yung ginawa kanina pa? Ines na tanong ni Clyde. Sorry boss, kausapin ko ang nag-post nito. Ni Rino at lumabas na. Napaboga ng hangin si Clyde. Biglang kumulo ang dugo niya kanina na makita ang mukha ng asawang may kayakap na lalaki. Buti na lang naalala niyang siya pa rin pala to. Hindi pwede. Hindi niya mapapalampas na may mambubuli na naman sa asawa niya, lalo na't sa kumpanya niya pa mismo.